Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corres YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Ama. Kami po ay mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang ito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Isang pinuno ito, si Nicodemo ng mga Hudyo. Tagapagturo ito. Pinuno ng mga Hudyo. At ito ang sinasabi dito, isang pinuno ng mga Hudyo, si Nicodemo. Versikulo 2. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 2. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Pumunta si Nicodemo kay Kristo gabi na, dahil walang makagagawa ng ginawa ni Kristo maliban na siya ay galing sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 2. Si Jesucristo ay sinugo ng Ama dito sa lupa. Kaya lahat ng kapangyarihan ng Ama na kay Kristo, magagawa ni Kristo ang lahat ng gagawin, dahil lahat ng kapangyarihan ng Ama na kay Kristo, dahil siya ay Diyos, siya ay tunay na Diyos at nagkatawang tao at buhay na walang hanggan, si Kristo. Makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lumapit si Nicodemo kay Kristo. Gabi na, pumunta siya. Okay? Di kaya ni Nicodemo ang gawa ni Kristo, dahil si Kristo ay Diyos at siya ay makapangyarihan. Kaya nga lumapit si Nicodemo kay Kristo. 3. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yan ang sinasabi dito, malibang ipanganak muli, hindi niya makikita ang
kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Yan. Pag ipanganak ka sa espiritu, ikaw ay anak ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Dahil ipanganak ka muli sa espiritu. Ayan ang ibig sabihin. 4. Ito sinasabi rito sa 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Yan ang tanong ni Nicodemo. Paano daw maipanganak muli ang tao nga matanda na, ipanganak ka muli? Paano yun? Yan ang sinasabi dito. Nagtaka si Nicodemo, paano maipanganak muli ang isang tao? Dahil ang tao ay ipinanganak tayo ng ating ina. Laman tayo. Yan ang sinasabi nga, ipinanganak sa laman. Pero ang sinasabing ipanganak ka muli sa espiritu. Yan ang ibig sabihin niyan, ipanganak ka muli sa espiritu. Yan ang ibig sabihin niya. Kailangan ipanganak tayo muli sa espiritu. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 5. Maliban daw nga ipanganak muli sa espiritu. Pag ipanganak ka muli sa espiritu, ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi ka maipanganak muli, nandito ka sa laman. Dahil itong laman ay makasalanan, mamamatay ka. Dahil ang laman ay makasalanan. Pero pag ipanganak ka muli sa espiritu, kasama ni Kristo, makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Pag hindi ka ipanganak muli sa espiritu, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nandyan ka pa sa laman. Ang laman ay makasalanan. Itong laman, mamamatay ito. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang laman, mamamatay. Pero ang espiritu, walang kamatayan. Hindi na mamamatay. Basta ipanganak ka muli sa espiritu, wala ka ng kamatayan. Yan, ang ibig sabihin dito mga kapatid kaibigan. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ayan. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Paano maipanganak muli sa espiritu? Anong ibig sabihin nito? Kailangan manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin mo? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil
Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ito ang sinasabing ipanganak muli sa Espiritu. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya ito ang sinasabing ipanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Yan ang tinatawag na born again. Basta ipanganak ka muli sa Espiritu, ikaw ay nagiging born again. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na, wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Last verse, versikulo 7. Ito ang sinasabi dito sa 7. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Huwag magtaka nga sinabi nga kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Dahil pag hindi ka ipanganak muli sa Espiritu, hindi ka paghaharian ng Diyos. Hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Dahil nanatili ka sa laman. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan. Tiyak ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ito ang ibig sabihin nitong ating pinag-aaralan ngayong umagang ito. Pag ang tao ay hindi nakakatiyak sa kanyang kaligtasan, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Pero ngayon, kapatid kaibigan, pag narinig itong minsay na ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin nito nga kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Ay mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pangangaral. Lahat tayo ay pinangangaralan ng ating Panginoon. Itong kanyang salita, ipinahayag ito sa buong mundo para makilala natin ang ating Panginoon na tagapagligtas nga si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Pero ang tao lang ang may problema. Bakit? Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Tapos na ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Tagal ng panahon. Ano ang kabayaran ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad nito. Dugo ng ating Panginoon ang inugas ng ating kasalanan. Kaya ang kaligtasan napakahalaga, napaka-importante. Dahil itong kaligtasan, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag hindi kaligtas, anong mangyari?
mapapahamak ka. Dahil ayaw mo makinig, ayaw mo maniwala, ayaw mo tumanggap kay Kristo. Maliligtas ka sana. Pero, iba ang pinaniniwalaan mo, di ngayon, mapapahamak. Dahil ayaw mo maniwala kay Kristo, ayaw mo tumanggap kay Kristo. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas. Si Kristo lamang. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas, mga kapatid kaibigan. Kaya nga, ibinigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Binayaran, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Si Kristo ang nagbayad. Wala siyang kasalanan, pero siya ang nagbayad. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay si Kristo para kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Siya ang nagbayad. Bayad na ang ating mga kasalanan. Pero bakit may mapahamak? Nabayad na pala. Nasa tao ang problema nun. Dahil ayaw nga maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila'y napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, narinig natin itong mensahe na to, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos natin magpabautismo, ano ang gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos. Anong utos? Yung 10 utos. May binurang mga utos, yung mga nakasulat sa papel na mga sinulat ni Moises. Yun ang binura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon na ang dugo iwisik-wisik para sa kaligtasan. Wala na yun, binura na yun. Dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang buhay, ang ibinayad ng kasalanan natin, ang dugo ng ating Panginoon, ang ininukat ng ating makasalanan. O yun ang binura. Pero ang 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato, nga daliri ng Ama ang isinulat yun, hindi yun binura. Nananantili hanggang ngayon. Yung 10 utos, nananantili yan hanggang ngayon. Kaya, ang sabi ng Diyos, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14, versikulo 15. Pag mahal natin ng Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang Ama ang sumulat yan. Daliri ng Ama ang isinulat sa 2 tapyas ng bato. Hindi pwede burahin, hindi pwede itakwil, hindi pwede walain ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Na, kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Pangilang utos ang palatandaan ng Diyos? Pang-4 na utos. Ang 7 araw, ang Sabat. Ang araw ng Sabado. Pag dito sa atin, tinatawag araw ng Sabado. 7 araw yan. Iyan ang ipinagpahinga ng Diyos. Noong ginawa itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat, pati tayo, ginawa ng Diyos, lahat ng nandirito sa mundong ito na nakikita natin, ginawa ng Diyos, tinapos niya ito sa paggawa sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos niya ito ginawa, sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa 7 araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos itong araw na ito. No? Sabado. Sabat. Ginawa ng Diyos ito na palatandaan nga ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan nga makilala natin siya. Kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos.
Yan ang ginawa ng Diyos. Ang palatandaan nyo, ikapitong araw, yung Sabat. Dahil nagpahinga ang Diyos. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, tayong mga anak, sumunod sa kanya. Para din tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 23, ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito, sa Biblia kong hawak, ang nakalagay dito ay Sabat. Sabat ang nakalagay dito. Ikapitong araw. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Ngayon, hindi pa natin nakikita. Salita pa lang ng Diyos ang maririnig natin. Pero darating ang panahon na pag binago ang langit at lupa, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Doon sa kanyang kaharian. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Makikita natin siya. Sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Walang mga ribulto, walang mga imahen, mga larawan, wala ron. Hindi ka makakakita. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yan. Ipinagbabawal ng Diyos yan. Mga ribulto, mga imahen, mga larawan, o ano pa dyan, ipinagbawal ng Diyos yan. Kaya wala ron. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo makaiwas sa parusa ng Diyos. Pag ipinagbabawal ng Diyos, sabi, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo kayo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Yan mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kumpleto. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Dahil mahalaga ang bautismo. Kautosan, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, pag tayo makapunta sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka. Bakit Sabat ang samba? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga, doon sa bagong langit, bagong lupa, may sambaron. Sabat ang sambaron. Hindi linggo. Nakalagay dito Sabat. May panabahan ron. Pero hindi ka makapagsamba, kapatid kaibigan, pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapunta ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga nananalig kay Kristo, yung mga tumanggap kay Kristo. Yun ang makapasok ron dahil ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi ka tumanggap, hindi ka nananalig kay Kristo, tiyak wala pangalan mo. Hindi ka makapasok doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan, katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay maligtas. Tinuturuan tayo lahat. Pati ang araw niya, gusto niyang sambahin siya. Tinuturuan tayo. Sabat ang gusto niya. Kasi Sabat ang nakalagay doon sa bagong langit. Hindi linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Naghintay ang Diyos kung sinong lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2.
ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan. Pag sinabing ng Diyos na ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo niyan. Hindi tayo patay. Dahil ang sinabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam nang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi. Wala ka ng pag-asa. Sinasabi ng Diyos ngayon ang araw ng kaligtasan, kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayon. Baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay. Hindi natin natanggap ang ating Panginoon. Wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay dahil hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.